ating Panginoon, magsabi po ng Amen! Ayan, inayahan ko po ang bawat isa na tayo ay tumayo at samahan niyo po kami sa ating pagkanta at pag-awit. Bigyan niyo palakpak po natin ang ating kamay at sabayan po.
magpuri sa Kanya dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya dahil walang iba. Ang iyong presensya, Panginoon. Kaya kami ay aawit sa'yo. Ikaw ay aming pupurihin. Yes, oh Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Yes, oh Jesus. Purihin ka, Panginoon. Ika'y sadyang kahanga-hanga kahit na ulit-ulitin ko. Sabihin ko, mahirap man isalarawan ng damdamin, aawitin ko. O aking Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naawit na, maging sa kahuli-hulihang
Sambahin ka, sambahin ka, ang aking katugunan sa'yo, kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka, ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan. Di man sa panahan ng nalalamang ibig, ngunit sa'yo ay awitin ang pag-ibig ko. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay mo, ay tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalang ang iyong kalwalhatian, Panginoon. Kalwalhatian, Kadakilan mo'y di mapapadayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. So Diyos, walang hanggan ang iyong katapatan, Panginoon. Sa
Itatanghal ka, O Diyos, sa aming buhay. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Tunay na dakila ka, O Diyos. Karapat dapat kang tumanggap ng papuri at pagsamba, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya na kumikilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. So, Jesus, sige po, purihin natin ang ating Panginoon. Buksan natin ang ating mga labi ng papuri at pagsamba sa Kanya. Buksan natin ang ating mga puso sa kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Sige po, purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah! Praise you, Jesus! Purihin ka, Panginoon. Tingin mo, Lord, ang aming awitin, Panginoon. Tingin mo, Lord, ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Tingin mo ang lahat ng papuri sa iyo, Panginoon. Tingin mo, Lord, ang iyong pagluluwalhati namin sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Pupurihin. Purihin ka, O Purihin ka sa awit, tataas ang aming tinig, tatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sige po, sabihin natin sa Panginoon, pupurihin ka sa awit, tataas ka namin, Panginoon. Itatanghal ka namin, Lord, sa aming buhay. Sa buhay ko, Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, oh Jesus, purihin ka. Oh Jesus, ikaw lamang, O Diyos, ikaw lamang ang aming itatanghal, Panginoon. Ikaw lamang, ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Ama. Ikaw lamang ang aming sasambahin, O Diyos. Sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Dakilain ka, Diyos. Luwalhatiin ka, Diyos. Tinataas ka namin, Lord. Tinatanghal ka namin. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Ama. Sa iyong lahat ng pinakamataas na papuri, O Diyos. Sa iyong pinakamataas na pagsamba, Ama. Purihin ka, O Diyos. Sa iyong mataas na papuri at pagsamba,
Sa iyo lamang ang nag-iisang Diyos, ang nag-iisang Hari ng mga hari. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Panginoon. Amen. Hallelujah. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Yes, oh Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Mangyari, pwede na po tayo makaupo. Yan, na-bless po ba tayo sa ating praise and worship? Magsabi po ng malakas na Amen! Ayan, so, welcome ko po ang bawat isa na narito at pati na rin sa mga nanonood po online na patuloy pong sumusubaybay. Ngayon, pwede po bang tignan natin ang ating mga katabi at sabihin, hello, kamusta ka na? Yan, kamusta na po kayo? So ngayon, pwede po tayong tumayo at magkamayan po habang inaawit ang Love, Love, Love. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan. Love, love, love. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Hahanap-hanapin kita. Hahanap-hanapin kita sa upuan mo. Huwag na huwag kang a-absent, kapatid, sa bawat linggo. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Muli mo po na sabihin. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Hahanap-hanapin kita sa upuan mo. Huwag na huwag kang a-absent. Huwag na huwag kang a-absent, kapatid, sa bawat linggo. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Tayo'y magawitan kay Lord. Tayo'y magawitan kay Lord. Tayo'y magawitan kay Lord. Yan ko po ang mga kids na pumunta po sa harap. Ayan, lahat po ng kids, punta na po tayo dito sa harapan. Ayan, I'm inviting everyone po na iunat po natin ang ating mga kamay sa mga bata. And let's pray, Lord. Maraming salamat po, Father God, sa buhay ng mga batang ito na patuloy niyo pong dinadala dito sa inyong tahanan, O God. Lord, maraming salamat po sa pag-iingat niyo sa kanila sa araw-araw, God. Especially, Father God, sa kanilang pag-aaral na most of the time, Panginoon, ay nandun sila. Salamat, Lord, sa mga teachers nila na patuloy na nagtuturo sa kanila, O God. Bless niyo po ang bawat parents nila, O Father God, na nagpo-provide sa kanila. Bless niyo po ang family, ang financial, O God, and sa mga Sunday school teacher na patuloy, Panginoon, na ginagamit ang buhay nila upang magturo ng inyong salita. Salamat, Father God, dahil hindi niyo po pinapabayaan ng mga batang ito sa pagpasok hanggang sa pag-uwi. Iniingatan niyo po sila. Lahat po nito, Panginoon, ay inaalay namin sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord together, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Good morning po sa bawat isa. Magandang umaga po. It's the last Sunday of June. So purihin po ang Panginoon. Sabihin natin, Hallelujah! So we are in the last month of the mid-year. No po, na nasa kalahati na po tayo ng taon. And the classes starts already. No, ating bakasyon ay tapos na. Ay, sabi nila, pag tapos na daw ang June, the summer is over. No, tapos na ang ating maliligayang araw. Magandang umaga po sa lahat po ng kasama po namin dito sa church at kasama po namin online. Magandang umaga po sa bawat isa. No, medyo pagpasensyahan nyo na po yung aking boses, medyo parang Renz Verano yung datingan, di ba? So, ngayon po, we will end our theme for this month of June. Ano yung theme natin this month of June? Ignite. No? And last week, during the Family Day service, ang pinag-usapan, I think it's about maintaining the fire. Parang nung last week is about sustaining the fire. But now, this morning, it's about keeping the fire. Amen. At isa sa mga, ang title po ng message po natin sa umagang ito ay Liyab. Ito po ay ginamit namin na title ng amin pong youth retreat. Youth retreat. Liyab. Ibig sabihin, nag-aapoy. Tinan mo yung katabi mo. Mukha bang nag-aapoy o paubos na ang gasul? Nangihina na ang faith. Pastor, parang kailangan ko ng bagong panggatong. Kailangan ko ng bagong igniter sa aking pananampalataya. Amen. So, bago pa tayo magsimula, tayo po saglit na manalangin. Lord, we thank you and praise you, Panginoon, sa oras pong ito. Thank you, Lord, that we're able to worship. We are free in spirit na pwede po kami lumapit sa inyo, Panginoon, at sambahin ka. And now, as we hear your words, speak to us. Nawa, Panginoon, abutin niyo po kami, ang aming mga pangangailangan, Panginoon, spiritually. Kayo po ang kumatag po nito, Panginoon. Let your words speak to us in our hearts, in our soul, in our mind, O Lord. Maraming salamat, and we just keep all the distraction this time, O Lord. Tanggalin mo lahat ng pwedeng mag-distract po sa amin para po sa pakikinig ng iyong mga salita. At ikaw lang po ang aming pinupuri, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Let's open our Bible in 1 Timothy chapter 1, verse 6 to 7. 1 Timothy chapter 1, verse 6 to 7. This is the words of Paul to Timothy. He said here, "For this reason, I remind you to fan into the flame the gift of God, which is in you through laying on of my hands. For the Spirit of God, or the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline." So the key word from these verses are fanning the flame. Sino na po dito ang nakapag-barbecue? Diba? Kailangan para maging maganda ang barbecue, kailangan mo munang painitin ng alin? Yung uling. So, kailangan mo ng Jisoo. Jisoo na kasi ngayon, di ba? Jisoo life. Kailangan mong apuyaan, pahanginan o paypayan. Dati kasi pamaypay lang talaga. Paypayan para magbaga at lumabas yung apoy at maging tama yung init para maging maganda ang luto ng barbecue. Ng pork steak. Naku, hindi yata kayo nag-almusal. Harang, nakakabahan ako sa preaching ni Pastor. Nakakagutom. So, ngayon po, yun po ang ating kalagayan. Kapag mahina ang apoy ng pananampalataya, ano mangyari? Hilaw ang ating paggawa. Amen po ba? Hilaw yung ating paggawa. Kakainin ba? Diba? Kumakain ba kayo ng rare? Hindi, Pastor. Medium rare lang. Diba? Yung iba gusto well done, may ganun eh.
No, gusto well done. Sa mga inasal, laging well done eh. Diba? Yung manok nila, yung roasted. Kaya, kailangan mainit ang ating apoy. Lalo na, ang pinag-uusapan natin ay ating pananampalataya. Amen po ba? So when I shared this to the young people no, for our overnight youth retreat, and I will share it to you this morning also. When Jesus said that you are the salt and the light, yung light po doon, ang image nila in that context is not this kind of light. Hindi lighthouse. Usually kasi nung youth ako, yun na naririnig kong example. You are the salt and the light. You are the lighthouse in the island. Pero, nung inaral ko na yon, nung binanggit ni Jesus sa salt and light, yung light na tinutukoy doon ay hindi ilaw na bituin, kundi ilaw na apoy. Wala pa namang kuryente noon. So, kailangan nung maging apoy, maging asin at apoy. At para makita ka, para makita ang apoy sa malayo, kailangan ikaw ay nagliliyab. 'Di ba? May alam niyo ba yung SOS? Pag ikaw daw ay na-stuck sa isang island, anong daw gagawin mo? Kailangan mong gumawa ng apoy. Kailangan nagliliyab para makita ka ng mga either aeroplano, helicopter, o kaya barko. Drone. Nakita ka ng drone, merong ano doon na may usok. May malakas na apoy. So, kailangan nagliliyab. So, tayo sa ating faith, pag sa ating community, hindi tayo nagliliyab, ni sa trabaho mo, hindi ka alam na Christian ka pala. Yung apoy mo nakatago. Christian ako pero ayoko. Baka hindi ako sama sa inuman eh. Hindi nakikita ng mga classmate mo, Christian pala yan. Pares pa tayong Foursquare. O, di ba? Mahirap yung ganun. Nagkakagulatan kayo. Nakita pa kayo sa camp. Parang nakita ko. Ang hirap nun, di ba? Na yung ating apoy ay upus. Wala, hindi siya nakikita. So we need to keep the fan, the flame, the gift of God. Amen po ba? Kailangan patuloy nating paypayan ng apoy na binigay ng ating Panginoon sa atin. So ano ang dapat nating pag-alabin sa ating buhay? Una, sabi po ito, liyab sa pagmamahal. Ano po, no? Or alab sa pagmamahal. I think, if you want to do something, really something for the Lord, it requires through love. Amen po ba? Kasi pag mahal mo ang gagawin mo, minsan kahit anong sagabal pa yan, okay lang. Minsan nga kahit nakakapagod, okay lang. Nung ako po nanliligaw sa asawa ko, that is during pandemic. Bumabiyahe pa po ako mula Olongapo hanggang dito. Pero hindi bus ba? Wala pang bus eh. Nagka-carpool pa ako noon. 2,000, isang one way. 2,000 pabalik, 4K agad. Di kakain na lang ako ng sardinas pa uwi. Pero nakita ko yung mahal ko. Okay lang. Kasi pag mahal mo, gagawa mo ng paraan. Ay, pumunta tayo, Pastor. Ay, wala. Next week na lang. Medyo masakit yung, No, minsan ganun, no? Parang hindi ba natin mahal ang Lord minsan? Ang bilis natin ipagpalit. Gusto mo ba yun? Ang bilis ka pagpalit? Di ba? Ang hirap naman nun. Akala ko ba mahal mo ako, ba't iba na naman kasama mo? Di ba? Paano pag tinanong tayo ng Lord, sabi mo, mahal mo ako, bakit sila ang kasama mo at hindi ako? Ano sasabihin na sa Lord? Wala na. So, it requires love, no, to show our faith. So, kailangan natin ng liyab sa pagmamahal. Why? Because the fire begins at the heart. Kailangan ang puhunan natin pagmamahal. Kasi pag ang puhunan natin sa ating pananampalataya ay hindi pagmamahal, yan ay mauubos at mauubos at mauubos. I once asked a couple, a very seasoned couple, I think they are about 30 years na married na. Sabi ko, what keeps you
going. Bakit kailangan ang haba ng pagsasamahan? Kasi sabi nila, lagi mo naririnig yon, hindi daw madali ang mag-asawa. Why? You continue doing it. At isa sa mga narinig ko po doon is you need to really continue to nurture your love to one another. Kaya nagpapatuloy. Kasi pag wala ng nurturing ng pagmamahal daw, manlalamig talaga sa partner. Ay ko, okay. No, yun ang una kong advice na narinig. Kaya kung ikaw, mapapansin, parang lamig na ng asawa ko sa akin. Baka na huminto na kayo to nurture your relationship, your marriage. Kaya mayroong coldness. So sa ating faith, ganun din po. Baka huminto na tayong mag-church, huminto na tayong pumunta ng prayer meeting, huminto na tayo pumunta ng mga fellowships, kaya ang lamig ng ating faith. Kaya mapapansin nyo, di ba? Nakakatuwa kasi ang Foursquare family natin, napakaraming activities. May UFM, ganito, Zumba. UFW, Zumba. Merong fellowship sa UP, sa Circle, may basketball, meron pang concert, meron pang retreat. Napakarami. Nakakatuwa, bakit? Kasi yung mga bagay na yon nakakatulong po sa pag-aapoy ng ating pananampalataya. Amen. Kasi pag malayo ka sa source ng apoy mismo, ano mangyari sa'yo? Manghina ka. Subukan mong maglagay ng maraming kahoy. Di ba, ang lakas ng apoy. Try mong alisin yung isa. Sa tingin mo, sinong unang mauubos? Yung marami, yung isang apoy. Yung isa, bakit? Nag-iisa eh. Walang kasama. Kaya pag humangin, wala agad. Pag marami kayo, kahit umapoy minsan, lalo pang nagliliyab. Kaya natin to. Sabi ng mga kasi marami ka ng kasama. Lalo nag-aapoy. So pag hinarap natin yung challenges, minsan na magkakasama, tumitindi. Ganun po ang atin pong buhay, pananampalataya. Sabi sa Matthew chapter 22 verse 37, you shall love the Lord your God with all your heart. So, when the Bible talk about heart, it talks about life. When the world talks about heart, they talk about emotion. Pero sa salita ng Panginoon, when everything you encounter the word heart, it talks about your life. It means you shall love the Lord your God with all your life. No, yun ang correct translation o yung original meaning ng salita pong ito. So loving God starts internally, not just words, but deep passion. Nagsisimula sa ating, sa ating buhay. So ask yourself, is my love for the Lord are fading and failing? Sana yung kantang ano ba yun? May kantang falling, di ba? Sana hindi yung ating faith yung nagfo-fall. So ask yourself today, is my love for the Lord falling or failing and fading? Pangalawa, God's love ignites our fire. This is our whole reason why we love to serve God. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 19, He loves us first. May mga tao na mas masaya kapag nagbibigay ng pagmamahal. Sino yung ganun? Mas masaya kapag ikaw yung nagbibigay, nagpaparamdam ng pagmamahal kesa yung nagre-receive ng pagmamahal. Meron po bang ganon? Ganon po ba kayo? Mas masaya ka kapag ikaw yung nagbibigay kesa tumatanggap. Pero depende sa tao. Pag gipit yung ganon, ang sagot ay, mas gusto ko tumatanggap, pastor, talaga. Gipit eh. Pero totoo, ang sense ng verse na ito, we love because He first loved us.
nakakakilig sa part ng Lord yung na binibigyan tayo. Alam nyo ba? Iba yung kilig kapag ikaw yung nagbibigay, napapasaya mo yung tao. At iba rin yung kilig pag ikaw yung nakakatanggap. Tama ba? Hindi ko alam merong differences, pero sa akin malaki yung difference. Iba yung saya ko, tsaka yung excitement kapag piniprepare mo yung ibibigay mo. Totoo po. Parang last week, dahil celebration ng birthday ko, may marami po nagregalo. No? Ako po masaya. Masaya po ako. Pero mas masaya pa rin pag ikaw yung nagbibigay. So yun po yung sense ng we love because He first loved us. God is teaching us the response of someone who is giving love. Parang sinasabi ng Lord na mas nakakakilig kapag ikaw ang nagbibigay. So kapag ganong klase pagmamahal na natutunan natin, it ignites our fire, our faith. Na pag magbibigay ka na ng tithes and offering, kinikilig ka na. Bakit? Eto na, may chance na ako magbigay sa Panginoon. Amen. So yun po ang gustong ituro ng Panginoon sa atin. Dapat ang ating pananampalataya, ang core po niyan dapat yung ating love sa Kanya. Our love is a response to God's love. So just like the flame needs a spark. Pangatlo po, the fire must be fed to stay alive. Naniniwala po ba kayo dito? Walang apoy na patuloy na nagniningas kapag hindi mo nilagyan ng bagong gatong. Sa kanta lang yun, eternal flame. Diba? Wala. Pero sa kanta lang po yun. Pero sabi nga natin kanina, we need to fan the flame. So the fire must be fed to stay alive. Our faith is dying if we don't fed it with new fire. No, bagong gatong. Kaya nga 'di ba ayaw natin ng ningas, kugon. Kasi pag nilagay mo sa apoy ay kugon, 2 seconds, wala na ulit 'yun. Maraming ganong Christian, ang nilalagay na panggatong, kugon, papel. Kaya ang bilis din, mawala. No? Sabi ko to sa mga kabataan kahapon, sabi ko itong gantong youth retreat, it helps pero hindi ito yung magpapalago talaga sa inyo. Na para lang itong kugon na mag-i-spark ng malakas na apoy sa inyo. No, yung mga fellowship, yung fellowship, kumakain sa labas, nagkakape, yan po ay parang mga papel sa ating apoy. Pero ang tanong, ano ang magpapatagal ng ating apoy? Pananalangin, araw-araw. Pagbabasa ng salita ng Diyos, araw-araw. Amen po ba? May tawag kami dyan eh. Di ba nakakita na ba kayo ng uling na bao? Yung matagal. Tapos ka na magluto, parang sabi niya, parang kailangan ng pangalawang putahe. Sayang yung apoy. Amen? Nakapagpakulo ka na ng tubig, nakapagkape ka na, umaapoy pa rin, isa pa. Hanggang magpalpitate tayo dito, magkape pa tayo. Ganun po yung sinasabi po dito. We need to feed the flame to stay alive. Kasi pag ang faith natin namatay, buhay ka pa, patay ka na. Ang tawag ng mga Gen Z doon, zombie. Buhay ka pa, patay ka na. Bangon ka, pasok sa trabaho. Wala nang ligo, late na eh. Wala nang kain, dun na. Punta sa trabaho, upo ka sa, kung office ka man, 8 hours. Minsan 9, yung 1 hour, thank you. Tapos, uwi, traffic, 2 hours. Uwi, kain sa bahay, tulog. Bukas ulit, bangon. Hindi ka na naman naligo. Tapos, pasok, trabaho, traffic, upo ulit, 8 hours. Kain, biyahe, tulog, uwi. Ganun ulit. Ang tawag ng zombie. Buhay ka pa, pero patay ka na. Wala nang ibang mahalaga kundi trabaho. Wala nang ibang mahalaga kundi pag-aaral. Sabi ko sa mga kabataan kahapon,
Studies, no, is only little part of your life, but it's not the entire life. Amen. Ang buhay natin hindi lang trabaho, amen. Hindi lang pag-aaral, kundi ang buhay natin ay para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya mapapansin nyo, kahit may achievement kayo, malungkot pa rin kayo. Kasi the satisfaction is not in the material things. Na kahit may bago kang cellphone, 1 week lang yan, masaya. Next week, mahulog yan, wala na lang din eh. Totoo po. Kaya mapansin nyo, ang bilis na mawalan natin ng gana sa mga material na bagay. Kasi it never satisfy your soul. It is only God can satisfy your soul. Kaya minsan, di ba, meron kang ginawang ministry na kapag missions ka, exposure, ilang taon na kinukwento mo pa rin. Uy, nakapag-mission exposure kami dati. Ang tagal nung effect sa buhay mo. O, nag-overnight kami dati. Ang tanong, that was 15 years ago. Kamusta ka na ngayon? Diba? Kasi Manong Boy, inaano ko mag-camping eh. Baka huling camping niya, youth camp niya pa eh. Mag-camping tayo. Manong Boy. Doon minsan, no? Sa mga ating po mga advanced in age dito po sa church, huwag niyo pong sabihin na, sige sila na lang. Tapos na kami dyan. Hindi pa tapos ang Lord sa'yo. Amen? Keep your faith. Keep your fire burning. Matuto pa rin tayo sa Panginoon kapag may chance. Kaya kahit may di ba, matatanda na tayo, mga tatay na tayo, mga nagtatrabaho na tayo, may UFM, pa din, conference, gusto pa rin nagkikita-kita. Amen. Kasi kailangan, kahit anong edad, nauubos. Masakit niyang kabataan ka pa lang, ubos ka na. Youth pa lang. No? So we need to feed the fire to stay alive. So the question for us this morning, are you cold or are you on fire in your faith? Diba? Walang middle ground sa ating faith. Amen. Walang plateau. It's either it's rising or falling. Kung hindi ka na nag-grow, ibig sabihin, pababa ang iyong faith. Wala pong no? Pag sinabi ni pastor na, kamusta ang iyong faith? Saks lang, pastor. Walang ganun. Kapag ang mo ay sakto lang, pababa po yun. Kasi hindi na nag-i-increase. Pababa na yung pag hindi na nag-i-increase. Wala pong middle ground, walang gray area sa ating pong pananampalataya. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba, patuloy kayo lagi. No? Huwag kayong ihinto. Pangalawa, liyab sa pagsunod. Sabihin natin pagsunod. Liyab sa pagsunod. So obedience is the true, true po yan. No? Baka maisip nyo, raw. No? Is the true evidence of love. Sabi sa John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. This is one of the toughest words of Jesus. Legit. Aba, kung mahal mo ko, sundin mo lahat ng inutos ko. Aba, mahirap yun. Diba? Pero command yun eh. It is not an option for you to obey. Hindi pwedeng mamili ka. Nasa 10 commandments, 7 lang. Pwede na to. Yung 3, akin na yun. Akin na yun, Lord. Walang ganon. No? Hindi pwede tayo mamili kung anong command ang susundin natin at hindi. Amen po ba? Eto, medyo madali lang to. Susundin ko to. Eto, ayaw ko to. No, minsan yan eh, laging natetest yung ating obedience when it comes in giving. I'm not just talking about giving tithes and offering, but giving in general. Giving your time for the Lord is very challenging nowadays. Kasi, sobrang daming distractions. Magbigay ng pera ngayon, mabilis. Mag-GCash, bank transfer, ang bilis. Pero magbigay ng oras sa Panginoon, sobrang hirap.
Dati ito ang problema. Tayo sinopre yung pera nung mga 80s. Kasi mahirap talaga buhay talaga dati. Ang hirap kumita talaga ng pera. Ngayon pa rin naman, mahirap pa rin talaga. Pero, yun yung mga struggle before. Yung generosity. Ngayon madali na. Isang click lang, tining! Pwede ka na magbigay. Ang dami ng ways to do it. Pero magbigay ng time, pastor, doon tayo pupunta? Layo. Mag-OT pa ako eh. Wala na, pastor. Na-block ko na yung schedule ko eh. Minsan may ganun tayo, di ba? May long weekend kasi, pastor eh. Magbabatangas kami. Diba? Minsan may ganun, no? Naintindihan ko na may mga ganun po natin. Pero sana meron din tayong pag-block ng schedule para kay Lord. Amen po ba? Baka block ka ng schedule mo in the entire year, wala ka man lang blinak para kay Lord. Ito, ibablock ko tong pahinga, naman na to. Itong holiday na to para kay Lord. A-attend ako sa ganito. Sa conference, maybe concert. Di ba yung mga nagko-concert ng mga Christian group sa Pilipinas? I-block naman natin para kay Lord. Hindi naman kailangan lagi kaming kasama. Pwede nyo may sama. No? Pastor, bago gusto mo sumama sa Hong Kong Disneyland. 30 lang pera ko eh. Pwede rin. Pero di ba, kung nag-schedule tayo sa mga relaxation, para gumaan ang ating pakiramdam physically, sana magbigay din tayo ng schedule para gumaan ang ating spiritual life. Amen. So mahalaga po yun na mabalance. Yun ang tunay na work and life balance. Ang mundo iba ang work-life and balance. Alam mo balance sa mundo? Trabaho, pahinga. Yun lang yung inisip nilang balance. Trabaho, pahinga. Wala man lang si Lord sa timbangan mo, no? Wala na yung spiritual life. So, ang tunay pong life, work, and balance po dapat kasama ang ating spiritual life. Amen po ba? Sa mga nagtatrabaho po, wag puro dagat. Amen. No? Wag puro rides. Hindi, pastor, nag-rides naman papuntang church. Sa mga nagtaaral, wag puro aral. No, devotion din, no? Basa ka ng lesson mo, yung Bible, di man lang nabasa. Tapos sasabihin mo, my hobby is reading. Wow! Diba? Mahirap yung gano'n. Parang walang balance sa natin, sa buhay natin kapag ganoon. Then we called ourselves Christian and we proclaim that we love God. So if you love me, keep my commandments. Pangalawa, delayed obedience weakens the fire. Delayed obedience is another form of disobedience. Naniniwala po ba kayo doon? When you delay your obedience, it's just another form of disobedience. Sige, Pastor, next year, gagawa ako ng schedule para kay Lord. June pa lang, kapatid. Meron ka ba 6 months? Minsan may ganun, di ba, delayed obedience. Pastor, magkatrabaho lang ako, supportahan ko simbahan. Diba? Siyempre, mag-pray namin yun, Lord, magkatrabaho sana to. Nagkatrabaho! Nung nagkatrabaho, pinag-pray ka pa rin namin, Lord, sana makita na namin yung kapatid namin. Ikaw na yung pinag-pray namin. Nagkatrabaho ka na eh. Kaso problema, ikaw naman yung nawala. Ang tanong, pwede ba magtrabaho tapos on par kay Lord? Yes! Amen po ba? Pag pakiramdam nyo, parang hindi naman ata kaya, Pastor. Magpaturo po kayo ng life, work, and balance. Reviewin natin ng klaseng yung ating schedule every single day, every week, every month, every year. No? Baka naman kasi kaya pala wala ka ng oras pag uwi mo, 6 hours ka nagde-Netflix. Wala ka talaga makakapag-devotion nun.
Buong schedule mo pala, 6 hours yung Netflix eh. Netflix pa lang yun, may Prime ka pa. May Disney Plus ka pa. May Facebook ka pa, may TikTok ka pa, may Instagram ka pa. Ay, wala na. Ubus na. Wala na. Tapos sabi mo, Lord, kulang ang 24 hours. Kulang talaga sa inubos mo eh. Sinisi mo pa si Lord na kulang. Di ba may ganun tayong mga pasakali minsan? So hard to study. 24 hours is not enough. Study ka pa, bukas na kasi pasahan, ngayon ka lang gumawa. Kaya minsan nagka-cramming. Ang hirap po ng ganun. Tapos isisisi natin kay Lord, ako po. Si Lord next time na lang, pag tapos na yung klase. Pag bakasyon. Kaya tuloy pag kung kailan na kailangan mo si Lord dahil busy ka, pagod na pagod ka, stress ka, dun ka wala kay Lord. Kaya pagod na pagod ka. Na dapat, hindi ko yun mag-gets. Matagal na, literal, hindi ko talaga yun mag-gets. Pastor, may problema sa bahay, hindi mo na mag-church. Aba, kung kailan ka nagkaroon ng problema, doon ka pa lumayo. Kung kailan ka nagkasakit, doon ka pa pumunta ng dagat. Saan ka dapat pumunta? Sa doktor. Remember sa New Testament, pag may problema ang mga tao, saan pupunta? Sa bakasyon ba? Hindi, sa temple. Nagpipray. Nakikinig ng Word of God kasi alam nila na yun na magpapagaling sa kanila. Pag stress ka, kahit ilang bundok pa yung akyatin mo, pagbaba mo, stress ka pa din. Kasi ang problema hindi physical, kundi spiritual and emotional. Ang kailangan mo nun si Lord. Mayroon pang pilosopo niyan. Hindi, doon ako kasi magdi-devotion sa bundok. Mga kapatid, ang mahal ng devotion mo. Diba? Totoo yun. Kahit sa pinakamagandang dagat ka pa pumunta, walang makakapantay sa pahinga sa piling ng Panginoon. Next time na lang. Pagka na next time mo, wala na, sakit na ng likod mo. Na-realize ni kay Albert, kasi kay Albert sumasama na sa amin. No? Lord, saya, di ba? Pagod, pero saya. Nag-aaway pa yung magkakapatid na yan. Ako na lang sasama, Papa. Na kay Mama yung pera. Sige si Mama. So tuloy po tayo. Invest tayo sa ating faith. Amen po ba? Kung nakapag-invest tayo sa mga physical na bagay, sapatos, damit, invest tayo sa ating spiritual life. Baka ni Bible, wala tayo sa bahay. Amen. Kasi may event na paparating. Nagkano pala, Punta kayo sa mga event. Amen. Sa mga nanay, may mga event po tayo, UFW events. No iba. Sa mga tatay, sa mga youth. Sama po kayo. Pangatlo po, obedience requires surrender. Sabi sa Romans chapter 12, verse 1, Paul said, present yourself or your bodies as a living sacrifice. At naniniwala ako that a life without surrender is not life at all. Kung gusto po natin magkaroon ng buhay na merong Diyos, we really need to surrender something about our life. Why? Because our life is not our own. Sabi nga natin, di ba, Jesus, you're my Lord and my Savior. When you say Lord, Lord, it is the person lording your life. Ibig sabihin, wala ka ng karapatan. Yung buhay mo hindi na lang sa'yo, kundi sa Panginoon din yan. Amen. So we need to surrender our own selfish life. Mahalaga po ito. That true obedience costs something, it requires letting go of control. No, ang tao daw very controlling. No, gusto natin tayo na susunod, we schedule everything, something like that. But we need to surrender something. No, i-surrender nyo na nga to. Surrender. So, kailangan po yun. No?
Kung gusto talaga natin na magkasunod, it costs you something. Kaya ang sinabi ni Jesus, di ba, take up your cross daily. No, walang sugar coat po doon. No? Kaya nga nung youth ako, na-scam ako. Sabi kasi nung pag sumunod ka, gaganda buhay mo. Gagaan buhay mo. Sabi ko nung nag-Christian na ako, parang, hindi naman. Kasi iba pala yung tinutukoy doon. Nagandang buhay. Kasi iba nung bata ko, kala ko ang idea ko, physical na magandang buhay, magaan na buhay. Na pagbunot mo, may 1,000 ka lagi. Wow! Di naubos. Kala ko yun yung sinasabi ni pastor. Kaya parang ako, na-scam ata ako. Hindi naman, nag-Christian ako. Lagi ako, nauutos sa bayan. Hindi ako nautusan dito, nautusan ako. Pero iba palang magandang buhay ang sinasabi doon. No? It's more than your physical life. Amen. Alam niyo po ba, when you obey God, it is not a secret from God. Nakikita ng Diyos ang pagsunod mo. Kahit walang ibang tao nakakakita. Walang sayang sa pagsunod mo sa Panginoon. Lahat sulit. Lahat nakikita ng Panginoon. Amen? Kaya kung nagdadalawang isip kang sumunod, wag. Sabi mo nga sa katabi, huwag kang magdalawang isip. Ha? May bumulong na po, tangin ako. Hindi, nasumunod sa Panginoon. Oh. Pangatlo, faith. Tama ba ito? Yan. Faith is the spark that ignites the fire. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things we hope for. Dapat yung merong we hope for. So faith begins where sight ends. It is a starting point of a burning relationship with God. So kapag patuloy natin binibigyan ng pansin ng ating pananampalataya, tayo po ay patuloy na nagliliyab. Amen. Nakita na ba kayo ng sobrang liwanag na kwarto? Pag sobrang liwanag ng kwarto, walang lugar ang dilim. Di ba? Walang shadow. Katulad nito, sa atin, di ba maraming lino, no? Mapapansin, napaka-minimal ng madilim. Diba? Konti lang, very small corners. Bakit ba't gusto ng Lord na pinagliliyab tayo? Para wala pong pwesto ang kaaway sa ating buhay. Kasi pag mayroong dilim, yan ang inaatake ng kaaway sa atin. May sikreto tayo eh. Yan ang mahirap. No? Doon tayo atakihin ng kaaway kapag mayroong dilim sa ating buhay. Kasi pag hindi ko sinasabing walang kasalanan, but we are exposed from the Lord. That we accept that. No? At we admit that. Kasi the more na tinatago natin, we don't admit, nagkakaroon ng avenue ang kaaway para i-tempt tayo, gumawa ng masama sa atin. Pero pag hindi natin binigyan ng chance ang kaaway, dahil may expose, pag sinabi expose, ibig sabihin maliwanag na, wala na eh. Yes, nagkamali ako. Ngayon, di ka na pwedeng i-tempt ng kaaway. O, di ba nagkakamali ka, di ba? Di ba, di mo wala nang ganong temptation. Bakit? Kasi sinabi mo na eh. You are held accountable with the sin or the disobedience you do. Eh, ang Lord naman mapagpatawad. Amen? So, huwag po tayong mahiya. No? Dahil wala nang pong perfectong tao. So, to reveal ourselves in the light, in the fire, requires faith. Kasi di ba nakakahiya na parang i-expose ko ang sarili ko? It requires faith to do it. Alam, nung ako po ay kabataan, kapag ako po na-invite mag-testimony sa harap, alay kong tinitestify, yung magagandang bagay, binago ako ng Panginoon. Dinagay ako ng Panginoon, dinala ako ng Panginoon. Binigyan ako ng Lord ng ganito. Ganun ang lagi kong testimony. Then I realize, I'm just scratching the surface of what really did for me or do for me.
nagbago yung perspective ko habang lumalalim sa Panginoon. Kaya nung time na nagpapastor na ako at in-invite ulit ako mag-testimony, nagsimula ako sa mga salitang, ako nga pala si Raymond, addict nga pala ako. No? Addict? Minsan ang hirap sabihin na manginginom ka sa maraming tao. It requires faith to do it. Lord, I will expose myself. But glory to you because in my weakness, you are my strength. Kaya minsan katatago natin, ang hirap No, nagkakaroon ng avenue kaaway Ate ko, ganito yung nagawa ko. Ito yung nagawa ko. At pinatawad ako ng Panginoon. And then I realized how powerful it is to really rely on the grace of God. Amen? Na yung pagkakamali natin, tinanggap natin, yes, there are consequences for it. I will go through that process. Pero wala nang avenue yung kaaway para ibalik pa yun sa akin kasi binigay ko na sa Panginoon. Pero the more you hide it, the more na nandiyan yung guilt. Yung guilt na yan, na nararamdaman niyo sa mga sa mga secret sin ninyo, yung guilt, that is the enemy in your life, tempting you to be guilty for the rest of your life. Pupunta ka dyan, di ka naman mabuti, di ba? Paano pag nalaman nila yan? Di ba? May mga ganong temptation ng kaaway. Ang hirap i-overcome yun. Hanggat hindi mo binibigay sa Panginoon, hanggat hindi mo pinagkakatiwalaan ng Panginoon na pwede pala akong patawarin ng Lord sa pagkakamali na yun. Yes, it has consequences. Pero I rather go through that instead na pag nawala ako sa mundong ito, doon ako harap sa Panginoon, late na. Anak. Diba? Why not surrender to me those things? Last, liyab sa pananampalataya. Ito po ay liyab sa pananampalataya. Ay na pala yung una. Pangalawa, faith grows when it is tested. Sabi sa James chapter 1 verse 3, the testing of your faith produces perseverance. Fire gets hotter under pressure. So does faith. Nakakita na po kayo ng fiery furnace? Sa mga, wala naman ng panday dito Sa mga paggawaan ng motor, ng sasakyan. Di ba? Minsan meron silang ganon. Yung mga nag-welding, yung nag-ano ng bakal. Di ba? Inaayos nila. Na kapag sobrang init, nabibend yung mga bakal. Nabibend, nagkakaroon ng parang gold. Yung gold, pag naging liquid gold yan, pwede na lang gawing singsing, pwede nang gawing kwintas, pwede nang gawing belt. Di ko alam kung ginagawang belt yun, Pero ibig kong sabihin, kapag merong init, sobrang init, namumolde ang isang bagay. Ganon din po tayo. So, testing of faith is part of a Christian life. Everyone of the people of faith in the Bible get through of this. Lahat sila tinest yung faith ng Lord. Abraham go through it. Moses go through it. Moses go through it. Elijah go through it. Everyone. The people of faith, lahat sila ay merong testing of faith. So hindi ka exempted doon, kapatid. Merong testing of faith talaga sa atin. Na minsan, ang tawag natin ay problema. Pagsubok, stress, anxiety, nervousness. Tama po ba? Meron. Kaya kahit Christian ka na, meron ka pa ring problema. So ito po ang tandaan natin. You need to discern the three problems that coming from our life. Kailangan i-discern natin ito mabuti.
may tatlong problema, ang klase tayo ng problema sa buhay natin. Una, problema na gawa ng ibang tao. Dahil kapatid mo siguro siya, damay ka. O asawa mo siya, kasama ka sa problema. Anak ka, kasama ka sa problema. Pangalawa, problema na gawa mo. No? Self-inflicted problems. Nagkamali ka, nagkasala ka, gumawa ka ng kaya ka nagkaroon ng problema. At pangatlo is the testing of faith. So minsan, pinaghalo-halo nyo yung mga yan. Sisi ka ng sisi kay Lord. Ang problema, ikaw naman pala ang may naggawa. Lola ko ganyan. Lola ko kasi sobrang on fire. Pag may sakit kami, lagi nang re-rebuke. In Jesus' name! Umalis ka sa apo ko! Sabi oh. Hindi alam ng lola ko. Nagbabad ako sa ulan. Sabi ng demonyo, oh, bakit ako? Apo mo yun! Apo mo yun, may problema, hindi ako. Kaya minsan yung prayer natin, mali. Ang daming Christian, mali ang prayer. Minsan nangingi ka ng strength. No? Pero ang kailangan mo, faith. Amen po ba? Minsan ang prayer mo dapat forgiveness. Ang hinahanap mo, blessing. Ikaw yung nagkamali. Ang una mo dapat hanapin sa Panginoon, forgiveness. Kasalanan mo eh. Na instead na ang prayer may mercy, kasi ang problema, marami. Kasama ka. Pamilya mo may problema, mercy. Lord, di ko kayang baguhin yung taong ito. Lord, di ko kayang bahin ang isip ni Lord. Diba? Minsan iba ang ginagawa ng ibang prayer. So pag hindi natin identify na maayos yung tatlong source ng ating mga challenges sa buhay, minsan nalabo-labo rin yung ating prayers. So dapat we need to identify those things. Ano ba ang problema ko ngayon? Is it me? Is it someone else? O Lord, is it a testing of faith? When you really look closely, mararamdaman nyo po yun. Mararamdaman at mararamdaman nyo po yun. Hindi ka naman pababayaan ng Lord. Amen. Kaya si Job, nung nagkaroon siya ng problema sa buhay, sa pamilya, lahat namatay yung anak niya, you know why he's so calm at the beginning? You know why? Because he knows that is a testing of faith. He really knows it. Kaya yung nagrereklamo na asawa niya, sabi niya, sa magagandang bagay lang ba tayo magpapasalamat? Kasi masasabi mo lang yung, kapag alam mo na ang pinagdadaanan nyo ay hindi dahil may kasalanan ka o may nangyari sa inyo, kung hindi dahil tinetest ng Lord ang faith mo. Amen. So, we need to discern those things para hindi po tayo magkamali. At sa mga pagkakataon na yon, huwag kayong lalayo sa Panginoon. Because doon po lumalago ang ating pananampalataya. Kanina nagkukwentuhan kami ni Jason. Sabi niya, Pastor, saan yung pinaka-worst na part ng pag-serve mo bilang pastor? And then I look back, sabi ko sa kanya, maybe nung nandun ako sa stage na yon, sa punto na yon, meron akong sabihing lugar. Pero ngayon, the worst place that I've been is the best experience that I've been. The best learned that I've been. That I experienced. Siguro kung hindi ko na-experience, hindi ako magiging gandong pastor ngayon. Kasi po tayo, hindi naman tayo lumalakad ng paano, na alam natin ang susunod. Kaya nga, lagi sinasabi ng Lord, diba? Walk by faith and not by sight. Magtiwala ka lang. Kasi lahat ng bagay na ginagawa ng Lord ay maganda. Amen. In the beginning, He said, when He created the heavens and the earth, it is good. When God created you, it is good. Walang galing sa Panginoon na hindi maganda. So when there's challenges along the way in your life, maybe you see it as a challenge. Pangit. Pero sooner or later, you will realize, oh, buti na lang napagdaanan ko yun. Do you have that kind of testimony?
Buti na lang nangyari yon. Natuto ako doon. And I think most of the Christians have that kind of testimony. That God saved them in that spot. That God bring them into some place that somehow nakala natin wilderness. Yung pala, yung wilderness na yun din ang pathway papunta ng promised land. Amen? So, that's how God works. That's how God works. Pangatlo, faith keeps the fire alive in difficult times. Sabi ko na 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. Maraming tao lumapit sa Panginoon during pandemic time. I think that is a very natural response of a person who is having a difficulty. No, yung tipong corner ka na ng problema. Lord, yun ang unang lumalabas na words sa bibig mo. Lord, please, tulungan mo ko. And that is something na dapat natin ginagawa. Not because we are cornered by the difficulty of life, but it should be natural to us every single day. Amen. Practicein natin na lumapit sa Panginoon araw-araw. Amen. Hindi po tayo lalago sa Sunday lang. Amen. Isang beses na lang kami nakikita. Once a week. Kung gusto natin lumago talaga sa ating faith, we need to do it personally because God is a personal God. We can only encourage you. We can only be with you. Pero yung faith, dalawa kayo ng Panginoon dyan. Hindi nyo naman pwedeng sabihin, Pastor, ikaw na bahala sa faith ko ha. Pag-pray mo na lang ako. Wala namang ganun. Hindi naman tayo pwede isabit sa langit. Kapit ka sa akin. Sama ako, Pastor. Walang ganun. Isa-isa po tayo haharap sa Panginoon. And when that happens, no, isa lang ang titingnan ng Lord. Hindi ang titulo, gaano karaming titulo ng lupa ang nakuha mo dito. Hindi gaano karaming kotse ang nabili mo. Kung hindi anong klaseng pananampalataya ang pinakita mo. That's why in this world, the Word of God always reminding us, build your faith. It is by faith that will bring you to heaven. Amen. And lastly, faith pleases God. That is pleases God. Sorry, mali yung isang word. Faith pleases God and releases miracles. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Hindi ministry ang magpapasaya sa Lord. No? Yung ministry, alam nyo, para hindi yan para sa, ang tawag nito? Hindi yan para sa sa Lord, para yan sa atin eh. Why? Because it is the practice of our faith. Kaya ka nagsiserve kasi, minahal ka na ng Lord eh. Kaya ka nagsiserve kasi yun yung bunga ng iyong pananampalataya. So kung tumutugtog ka dito, it's not because you have faith. No? That's only the fruit of it. Amen? No? Magigitara ako para tumaas sa faith ko. No. Hindi ka tataas yung faith mo kung hindi ka naman nagbibigay ng oras sa Panginoon. Kahit gaano karaming oras ang ilaan mo sa drums, gagaling ka lang mag-drums, pero hindi mag-i-increase ang faith mo. Amen. So without faith, it's impossible to please God. God responds to our faith. Remember, I think that's one of the biggest breaking of taboo na binanggit ni Jesus. Kaya
ang tingin sa kanya, blasphemer siya eh. Nung sinabi niyang, faith healed you. Faith healed you. Alam niyo bakit? Because the Israelites before believes that it is God who healed me. It is outside from me. But this guy is saying that my faith healed me. Remember, there's a pool of Bethesda. A lot of people, sick people, go to that pool para gumaling. Kasi yung pag bumaba yung anghel, ang unang makakapag-dip ng kamay nila, yun yung gagaling. But this guy is paralyzed, pilay. Ibig sabihin, kapag bumaba ang anghel, hindi siya makakapunta. So he's been there in that place for a very, very long time. And then, Jesus saw him. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Do you want to get healed? It's like a dumb question. Kasi I've been here for how many years? Yes. Yes, Master. I want to get healed. Take up your mat and walk. It is your faith that healed you, not the water. Yung iba, tao, akala nila, yun lang ang pwede magpagaling sa kanila. Magpaganda ng buhay nila. Trabaho. Pera. Nandi nila napapansin, yun na yung sinasamba nila. Doon na nakakonsentrate yung focus nila. Hindi nila alam that your faith can bless you. Amen. So stop thinking the wrong things in your life. You have all the things because of God. Amen. It is God. Maybe you don't deserve it. That's called mercy and grace. But it is through faith. It is only through faith that we can please God. Amen. So, pag-alabin po natin ang ating pananampalataya, huwag natin hayaan na maubos ang ating apoy. Kaya kung ikaw ay nanghihina, go to your pastors. Pastor, I need something. I think something is missing. No, you cannot do it alone. You can only do so much alone. No, kaya ang gusto ng Lord, di ba, lagi tayong magkakasama. Kasi pag magkakasama tayo, mas malakas tayo. Diba? Nakita niyo yung tupa na nag-iisa? Mas mabilis yun masila ng kaaway. Kasi nag-iisa lang eh. No? Pero pag marami kang kasama, mas mahirap kang masira. Mas mahirap kang maagaw ng kaaway. So a life on fire with faith will experience His power. So faith unlocks God's power in our life. Power that beyond us. Amen. So to this morning, ask ourselves, is my faith strong or weak? Malakas ba ang aking pananampalataya ngayon o mahina? Kung mahina, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? And thank God because you are here today. Amen. Yung mga ganitong salita ng Panginoon, nakakapagpalakas sa atin. Amen. Yung pag-awit natin, nakakapagpalakas sa atin. Amen po ba? Sino dito na mayroong kakaibang relaxation kapag nasa church? Do you experience that? Pag nasa loob ka na simbahan, parang, para ka nasa sala ng bahay. Alam mo yun, minsan ka masigit pa sa bahay. Totoo po yun. Iba yung feeling. Hindi dahil merong aircon. No, hindi dahil we are in a very secure place. But because you know that this is where the presence of God dwell when we do our worship, when we hear the word of God. Amen. So, magpatuloy po tayo. Sabi mo nga sa katabi mo sa iyong kapatid, magpatuloy ka kapatid. Yan.
Huwag kang ihinto sa iyong pananampalataya. Yes, there will be challenges. But what is challenge without God? So, lahat po tayo tumayo at tayo po'y manalangin sa Panginoon na i-increase niya yung ating faith. Pag-alabin pa tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya. So let us pray. Heavenly Father, from the rising and setting of sun, you are good. Hindi mo kami pinapabayaan araw-araw, Panginoon. Sa hirap at ginhawa, hindi mo kami iniwanan, Panginoon. You showed us that you are trustworthy. You showed us that you are powerful. You showed us that you are merciful, that you are full of grace and love for us, Lord. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ebidensya na pinakita mo po sa amin, na pwede kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Lord, this morning, we ask, increase our faith, Lord. Increase our faith. Patawarin niyo kami, Panginoon, to the seasons of doubt, sa mga pagkakataong hindi ka namin nilapitan, sa mga pagkakataong nagduda kami sa iyo, na kaya mong gawin ito, na kaya mong solusyonan ang problema namin. Lord, patawarin niyo po kami. But now, lahat po ng aming daladalahin sa umagang ito, Lord, we give it to you, O God. Increase our faith, Lord, nang lahat ng ito ay kaya mong solusyonan, Panginoon. Lalo na sa mga bagay na hindi po namin, Lord, control. Beyond our control. But you are in control of everything, oh God. So Lord, if we have family problems, Lord, we give it to you. We cannot control each one of us. If we have business problem, Lord, we give it to you, Lord. Hindi kami ang magdadala ng anuman sa aming business, kundi kayo, Panginoon, ang dadala ng pagpapala, Panginoon. Lord, sa aming trabaho, kayo po, Panginoon, ang aming inaasahan, hindi ang aming sarili, Panginoon. So we thank you, Lord. Increase our faith, Lord. Pag-alabin mo pa kami, Panginoon. Pagliyabin mo pa kami, Panginoon. Na kami po ay darating sa punto na we will serve you. We will walk in faith kasi alam namin na mapagkakatiwalaan ka namin, Panginoon. So thank you, Lord, for your words. Thank you for your rebuke. Thank you for your teaching. But at the same time, thank you for your love. Dahil lahat ng iyong mga salita, Panginoon, is meant to be good for us. Minsan masakit marinig, pero masarap para sa aming kaluluwa ang mga salita mo, Panginoon. Kaya Lord, we thank you and we bless your name. In Jesus' name we pray. Amen.